Papunta po tayo ngayon sa Target Island at bibisitahin po natin ang abandonadong mga bahay na matatagpuan dyan po sa taas ng bato at ipapakita po natin yung sitwasyon at pinangyarihan kung saan ay mayroon pong nalaglag na isang lalaki mula po dyan po sa itaas ng bahay papunta po sa ibaba ng mga bato na yan. Kaya samahan niyo po kami at tapusin po natin ang panonood ng video na to. So nandito na tayo ngayon sa Target Island at pupuntahan natin itong abandonadong mga kabahayan. At dyan po sa itaas ng abandonadong bahay na yan, dyan po nalaglag yung isang lalaki na nagpapahinga lang po sana dahil po sa malakas na ulan. So ngayon po ay nasa ospital. Sa mga kaibigan po natin na mga nanonood ngayon, hindi po talaga pinapayagan yung umakyat dito, lalo pa kung wala po yung bantay. So kung mapapansin nyo, may nakalagay talaga na bawal umakyat dito sa itaas. Ibig sabihin, mahigpit na ipinagbabawal ang umakyat dyan po sa itaas, lalo pa kapag walang paalam. So sa barangay, pwede po kayong makipag-ugnayan, pero dapat po kapag pumunta dito, ay mayroon pong mga guide na mga barangay officials, tanod, o kaya ay mayroon pong makatiwala na pwede pong sumama. So pwede naman pong maligo dyan po dito sa isla na to, pero yung umakyat po dito ay mahigpit na ipinagbabawal dahil nga po sa nangyari. So kahit pa man nung wala pang may nangyari, ay hindi na po talaga pinapayagan na umakyat dito dahil hindi na nga po safe itong lugar na ito. So ngayon ay akyat po tayo dyan at ipapakita natin kung saan banda yung may nangyari na nahulog. So dito, kung hindi mo ito makita, siguradong malalaglag ka. Dito pa lang laglag ka na. So nandito na tayo sa itaas at ito yung makikita natin mula dito sa itaas. Napakalinaw ng tubig papunta doon. Ayan. So ngayon, ang nangyari kasi dito, parang nangingisda daw yata yung lalaki na yon, tapos sumilong dito. Hindi lang natin alam kung saan banda siya sumandal yon. Kasi dati itong lugar na to ay maganda. Kaya lang, dahil nga po sa paglipas ng panahon, lalo po ng panahon ng pandemic, ay natigil yung operasyon po nito. So dito mapapansin natin wala nang mga harang. Kaya kapag ikaw nga ay baguhan at malaglag ka dito, diretso ka dyan sa ibaba. Napakatarik po niyan, napakataas po niyan. Ayan po yung mga bato. Ito po ay natural na mga bato. So itong bato na to, ito yung ginawa ng mga malalaking bahay dyan sa itaas.
So ayan, nandito na tayo. Nung nakaraan to maganda pa, pero ngayon mapapansin natin biyak-biyak na talaga yung mga tiles. At dyan ay hindi na talaga rin na safe. Hindi natin alam kung saan banda, no? Baka doon, no? Yun. Dito. Kasi mataas daw yung binagsakan eh. Ganda ng tubig, oh. Yan. At saka yung rock formation. So dito lang siya pwede magpasilong eh. Pwede Oo. naman doon, kabila. Kaya lang ako umikot-ikot pa. Papakita lang natin dito. So dito wala ng mga harang. Ayan. At napaka delikado. Ayan, oh. Oh my God. Ayan, oh, napakatarik. Hey, takot. Kasi matindi daw talaga yung tama sa ulo pagkabagsak ng lalaki na yon. Parang estudyante pa lang yata yon. So ito yung loob niya ng bahay na to. Saka dito sa likod. Ha? Dito sa likod. Hmm. Kung pwede yan dito. Is batuhan kasi daw bumagsak eh. Kung tutuusin, hindi pa naman sana masyadong kalumaan to. Kasi parang wala pa ring mga 20 years to eh. Kaya lang nga, dahil sa paglipas ng panahon, at wala na may nag-aalaga, kaya ganito na nangyari. O baka dyan. Dito yun. Baka dito. Ay, baka dyan na. Oh? O doon sa ilalim. Grabe, oh. Kaya talaga bawal na talaga umakyat dito dahil hindi na talaga safe. Titingnan nga natin doon. Kaya sa mga vlogger na pupunta dito na wala pong paalam sa bantay at saka sa barangay, kayo po ay pwedeng kasuhan at kung ano man ang mangyari po sa inyo ay hindi sagutin ng barangay. Kasi nga pwedeng pumunta dito pero dapat ay magpaalam dahil nga po sa sitwasyon ng lugar na ito. So yan siguro sana ay pundasyon para pagtayuan pa ng isang building. Kaya lang nga hindi na po na tuloy. You know. So akyat din tayo dyan sa itaas mamaya. Ang ganda sana ng lugar na to. Tabi-tabi. So ito puro
Abandonado na. Siguro baka dito. Kasi mayroong may mga tubig. At saka pwedeng magluto. Tapos posibleng nalaglag dito. Ayun o. Ay, dito yun. Dito siguro na. Kasi sumilong din sila dahil umulan. So ito yung mga safety box nila nung gumagana pa to. Yan, ang lalaki. So pupunta tayo sa itaas. Bawat kwarto may mga CR pero meron din silang mga CR dito sa labas. Kaya lang nga po ay puro abandonado na. So ito yung paakyat. Hindi ko kaya gugulatin. Medyo lang. So dandahan na tayo dahil may mga stock na tubig. Ito pinakaitaas niya. Ang ganda sana ng mga kalo. Na? Yan, ito na pinaka itaas. Yung mga CR, mga bowl sira-sira na. So kitang-kita dito yung magagandang lugar. Ayan. Yung view ng isla na to. Kitang-kita mo dito sa itaas. Yun yung mga kwarto. Umuulan na pala doon yun eh. Umuulan. Kitang-kita rin yung Semirara Island oh, yun. At saka yung mga birds. So yung mapapansin natin puro sira na yung mga harang ng building na to. Maging dito. Ayan. So punta natin yung isang building doon. Ito yung sinasabi nila yun na may nagpaparamdam. Sana ako nagpaparamdam. Kasi yung mga ex nila hindi na nagpaparamdam. Correct. May hugot siya yun ah. Pati pala dito sira na rin oh. Tabi-tabi po. So ayan, hindi na talaga safe nga na puntahan pa to. Oh. Wala na siyang bubong. Sobrang ganda. Tapos
yung mga harang niya ay hindi na safe. Ayan, medyo makulimlim na dahil dumilim na yung paligid eh. Puro basag-basag na yung mga ginamit sa loob. Dito may nagpaparamdam sa kwarto na to. Yan. Dito may nagpaparamdam oh. Sira na. Pasok. Tingnan, dandahan lang. Wala po nga. Nagpaparamdam nga. Wala pa nga. Dahil pala dito ang bakal eh. No? Ayan, dito sa kwarto na to. Wala na. Ha? Grabe. Nakaraan may umiiyak dito eh. Oo. Ayan. Dito kasi merong namatay. Iba pa yon yung nahulog. Oh, saan yun? Yun yung whirlpool oh. Lakas ng agos ng tubig oh. Yan. Pati pala dito may mga butas pa oh. Diyan tayo galing kanina at pinuntahan nga po natin yung nagpaparamdam dyan. Sa ngayon ay wala, hindi katulad ng mga pumunta kami dyan na marami tayong mga narinig na boses. So ngayon mas nadagdagan yung mga sira sa mga building na ito. Hindi katulad noon na pagpunta namin ay pwede pang sumilong dyan dahil may mga bubong pa. So ngayon ay tanggal na talaga. At kung bakit nakapapansin natin na delikado, kasi katulad yun yung mga hollow blocks na yon na pwedeng bumagsak kapag malakas yung hangin or yung ulan. Ayun hindi pa natatanggal sa bubong, at saka yung mga bakal, mga kahoy. So kaya napaka-delikado na pumunta dito na wala pong paalam. So okay lang na maligo lang siguro dyan sa ibaba, pero ang importante ay magsangguni pa rin sa barangay at saka sa bantay. So kung gusto niyo pong pumunta dito, mag-chat lang po kayo sa akin o mag-chat lang po kayo sa Mindoro Biners TV FB page at sa aking personal account MJ Rovera, at kami po yung maghahanap ng magiging kasama nyo dito, at kami na rin yung magpapaalam sa inyo sa bantay, sa kay Kuya San Juan at kay Ate Christian. So shout out sa inyo. So inulit natin, kapag pumunta po kayo dito at mayroong nangyari sa inyo ay wala pong pananagutan yung barangay, at pwede pa kayong makasuhan dahil hindi nga po dumaan sa amin at hindi po nagpaalam sa bantay. So ayan, pababa na kami. Thank you Lord, at uminit na naman at saka maganda yung panahon ngayon. Ayan o.
Ang laki ng ginastos dito, pero ang bilis niya masira. So sobrang sayang. Daming isda daw. Yun. Oh, ayun oh, kalaki. Kala ko yung isang tinuturo mo may malaki pa eh. Yan. Yung dalawa. Daming isda. Parang pugita man yung isa na yun. Isda ba? Yun yung nandun sa malayo na. Sana makatagpo tayo dito ngayon ng pating, no? Doon ang pati yung sa likod. So, ayun po. Inikot na namin kayo sa kabuuan po ng abandoned na house na ito. Sana po ay nag-enjoy po kayo. So, ayun. Maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin. At sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel, pasuyo naman po subscribe at pakipindot po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga video na atin pong ina-upload bawat araw. Sa pangalan ni Mark na nasa Romblon ngayon, ako naman po inyong lingkod, MJ Rivera, at kasama natin si Ayon J. Epitito. Muli, maraming salamat and God bless! bye bye guys!